ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking tala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa aking. Arito na nga ating pakabangan ngayong Martes sa abot kamay na pangarap. Hindi nga natuloy itong si Doc Carlos Benitez na sumama dito kina Lynette at Annalyn sa Japan. Dahil nagulat nga ito dito sa tawag dito ni Zoe sa kanya. At dito na nakiusap itong si Zoe na magkita daw sila dahil may kailangan siyang sabihin at kinakailangan daw na tulungan ni Carlos Benitez itong si Moira. At dito nga na ipinaliwanag ni Carlos dito kay Lynette at Annalyn na sila na lang muna mauna doon sa Japan at susunod ito dahil may mahalagang pasyente nga daw itong si Doc Carlos Benitez at hindi nga pwedeng ipagpaliban. At dito nga na sinabi ni Lynette kay Carlos na hindi ba daw pwede na sa pagbalik na lamang daw nila gagamutin ni Carlos itong kanyang pasyente na sinasabi nito. At dito nga na ipinaliwanag ni Carlos na hindi nga daw pwede dahil VIP patient nga daw ito. At maya-maya nga nakipagkita na itong si Carlos dito kay Zoe. At tudo naman ang iyak ni Zoe at habang kayakap itong kanyang ama at nakiusap ito na hindi daw pwedeng pabayaan na lamang ang kanyang ina na makulong. Dahil kapag nagkaganon ay sigurado makukulong din daw itong si Zoe. Kaya dito naman naawa ng husto itong si Carlos Benitez sa kanyang anak. At tinanong niya kung nasaan daw itong si Moira dahil kung papayag ito ay tulungan niya itong makatakas. At dito nga, pumunta itong mga pulis sa hotel kung saan nanuluyan itong si Moira at laking gulat ng mga kapulisan na tila magulo itong kwarto na naabutan ng mga pulis at wala na si Moira doon. At naisip ng mga pulis na baka ay tumakas na nga ito. At ipinagtataka naman nila RJ at Giselle na kung bakit naroon din itong si Carlos Benitez. At agad naman na nakahanap ng alibay itong si Carlos kung bakit naroon siya. At hindi naman tinatantana ng mga pulis na hindi mahanap itong si Moira. Lalo pa ngayon na tila mas pinahigpit pa itong kaso na kanyang kahaharapin dahil sa nasabing pera na itinago ni Moira na natagpuan naman ng isang matanda at isinuko sa mga pulis. At naniwala ito na itong pera na natagpuan ay galing nga sa masama. At tinanong ng pulis kung namumukhaan ba ng matanda ang babaeng sinasabi niya, ay dito na ipinakita ang larawan ni Moira. At itinuturo naman ang matandang ito na yan nga ang babaeng nagbaon sa pera doon sa bakanteng lote. At walang duda na si Moira nga iyon. At hindi lang iyon dahil hindi tumitigil itong mga pulis na hindi mahanap itong si Moira. Kaya nalaman nila na may tumutulong dito kay Moira at ipinakita nga dito sa mga pulis kay RJ kung kilala ba nila itong doktor na tumutulong ngayon dito kay Moira upang baguhin ang identity nito at makakuha ng passport papuntang Japan. At nagulat itong si Giselle at RJ kung sinong lalaking pinakita ng mga pulis. At dito nila napagtanto na si Doc Carlos Benitez nga ito at kung papaano nagawang tulungan ni Carlos ditong si Moira at anong kanyang koneksyon. Kaya naman, madadawit itong si Carlos Benitez dito sa kaso na kakaharapin ngayon ni Moira dahil mas papahirapan mga pulis na makatakas itong si Moira ngayon pa na mas matimbang at malakas itong kaso na isinampa dito ni RJ sa kanya dahil gusto nga nila na mabigyan ng hustisya ang kanyang ama na si Don Pepe. Kaya naman ay agad na kumilos itong si RJ at itong si Giselle na hindi hayaang makatakas at makaalis ng bansa itong si Moira. Kaya yun ang ating patuloy na pakabangan kung dito na nga matitidimbog itong si Moira. Yan na po at marami pong salamat.